Lumuwas mula sa Maynila sina Daniel at Alona upang magsimula ng bagong buhay. Napadpad sila sa isang baryong napapalibutan ng kakahuyan. Mura ang lupa doon at tahimik ang kapaligiran. Ngunit di nagtagal ay mabilis na kumalat sa mga taga-baryo na may bagong lipat sa kanilang lugar. Nang minsan na magpasya na mamasyal ang mag-asawa sa kakahuyan ng baryo at para na rin manguha ng ilang mga ligaw na prutas tulad ng mangga at atis, ay may isang matanda na andoon din sa mga oras na yon at napansin nga ng matanda na sila nga ang bagong lipat na mag-asawa sa kanilang baryo. Nangamba ito para sa kanila, kaya't lumapit ang matanda at nagbigay ng babala sa mga ito. Ngunit hindi nga alintana ang babala ng matanda. Wika ng matanda sa kanila ay, "Huwag kayong lalapit sa punong kahoy na may ukit na mukha ng kambing. Ito ay nasa dako ng kakahuyan malapit sa inyong tinitirahan. Ang ukit ng kambing ay tanda na ginawa ng mga ninuno sa baryo upang iwasan ang punong iyon dahil tirahan iyon ng engkantada. Pero dahil sa laking Maynila ang mag-asawa ay iniisip lang nila na ito ay kwentong baryo lamang at walang katotohanan. Napatawa pa ang mag-asawa nang umalis na ang matanda dahil baka ang ukit daw na kambing ay gawa-gawa lang ng isang lasing. Isang gabi nagawi si Daniel sa kakahuyan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, naupo siya sa paanan ng punong iyon at doon nagpahinga. At doon ay nakita siya ng engkantada. Kinabukasan nga ay nagsimulang magbago si Daniel. Madalas siyang nawawala sa gabi at kapag umuwi, malayo ang tingin, nakatulala, para bang may ibang bumibihag ng kanyang isip. Hanggang isang gabi, hindi na siya nakabalik. Naghintay sa Alona ng magdamag at muli, walang dumating na Daniel. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Alona para hanapin ang kasintahan. Nagsimula na siyang maglakad-lakad, ngunit di pa man siya nakakalayo ay may narinig siyang tinig na baling ang kanyang atensyon mula sa kakahuyan. Pinasok niya ang kakahuyan. Laking gulat niya nang tinig pala ni Daniel iyon, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakita niya itong may kasama na isang magandang babae na may kakaibang itsura. Hawig sa tao pero alam niyang hindi ito tao. Napansin din ni Alona na nasa dako sila ng ipinagbabawal na puno. Biglang sumagi sa isip ni Alona ang bili ng matanda. Napagtanto niya na ang babae ay isang engkantada pala. Kitang-kita niya kung paano nito awitan at ligawan ng kanyang asawa. "Daniel, kalimutan mo na siya. Ako ang makapagbibigay ng lahat. Kayamanan, lakas, kapangyarihan. Ako ang tunay mong kapalaran." Wika ng engkantada. Napayak si Alona. Ngunit hindi siya sumuko. Lumapit siya sa isang matandang taga-baryo, si Mang Elias, na kilala sa kanyang kaalaman sa Biblia at mga aral ukol sa tunay na pag-ibig. "Anak," sabi ng Mang Elias, "ang tanging panlaban sa gayong nilalang ay pag-aayuno at maningas na panalangin at pananampalataya at pag-ibig na wagas. Gawin mo ito. Mag-ayuno ka sa loob ng 3 araw. Manalangin ang buong ningas na may pananampalataya na ibalik ng Diyos ang asawa mo sa iyo at palayasin ang engkantada. Dalhin mo ito." Inabot niyang isang aklat ng Biblia at binigyan si Alona ng mga salitang panalangin. Matapos tupdin ang payo ng matanda, muling nagtungo si Alona sa kakahuyan. Nakita niyang hawak ng engkantada si Daniel. Tila wala nang sariling kalooban. Tumakbo siya, niyakap si Daniel at buong lakas na isinambit ang panalangin.
Sa ngalan ng pag-ibig na walang hanggan, sa ngalan ng may kapal, wala kang kapangyarihan sa kanya, wika ni Alona. Napasigaw ang kantada, kumulog at kumidlat, na naglaho ang kanyang anyo sa harap ng liwanag na nagmumula sa pananalig at wagas na pagmamahal ni Alona. Nagising si Daniel, luhaan at mahigpit na niyakap si Alona. Patawad. Muntik na akong maagaw, wika niya. At mula nga noon ay naging mas matibay ang kanilang pagmamahalan dahil napatunayan nila na kahit anong tukso, kahit anong kapangyarihan, ang tunay na pag-ibig na iniyukit ng pananampalataya ay hindi kailanman matitingnan.